Magandang umaga po muli mga kapatid. Ayan, sa umaga na ito, ang pag-aaralan natin ay internal security. Ayan. Yung kasiguraduhang pang walang hanggan. Alam na ito ng marami. The Bible verses is lagi na nating natatalakay, lagi natin natutumayan. Ang gusto lang natin ay mabigyan diin ang mga talata at maging matibay na sandigan ng mga mananampalataya. Ayan. Kasi, it's better na maging sigurado tayo lagi. Ayan. Hindi yung merong pag-aalinlangan or pag-aagam-agam. Sabi ng Bible, yung may mga pag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat. Nadala ng hangin kung saan ibig. Ayan. Tuloy-tuloy tayo dahil kung muna yung manalangin bago tayo magpatuloy. Kapilang Diyos, nagpapasalamat rin muli sa umaga nito, Panginoon. Lord, sa aming Sunday School, dalangin namin ito, Diyos, ang mamuna sa bawat isa. Ito, Panginoon, ang magsalita sa amin sa pamamagitan ng isang Espiritu. Lord, ang mga talatang aming matutunghayan. Ikaw, Diyos, ang magbigay ng kalinawan sa bawat isa, magbigay ng hamon, Diyos, sa bawat isa. Ama, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung internal security is big issue. Sa lahat ng churches, sa lahat ng sekta, ito yung may matinding pinag-uusapan. Internal security. At yung mga kulto, cults and occults, wala silang eternal security. Ayan. Only true Christians have eternal security. Yung mga totoong mananampalataya lang ang may eternal security. So kung magpunta tayo sa ibang lugar, sa mga ibang churches, maririnig niya sa kanilang mga doctrine teaching. Kapag sila'y walang eternal security, mahirap yun. Diba? Makikinig ka, hindi naman wala sigurado. Diba? Just example like this, halimbawa. Brad, bilhin mo itong microphone na ito. Napakaganda ng tunog. Sensitive siya. Tanong ng kausap, nasubukan mo na. Hindi ka sabi dun sa advertising, hindi ko na alam kung totoo. So mahirap, di ba? Mahirap magbenta ng bagay na hindi mo alam. Halimbawa, yung mga nagtitinda ng mga pampaganda. Bilhin mo itong sabong ito. Ang daling pagpakinis, magpaputi. Basta nang tatanungin ng customer, na-try mo na? Hindi pa nga eh. Mahirap So yung internal security ganyan. Kapag pag-offer ka ng salvation, tapos hindi ka pala ligtas, sasabihin sa'yo, uy, alam mo, dumating ating Panginoon sa Kristo para iligtas ka. Ikaw ba kapatid, ligtas na? Hindi ko na sigurado eh. Mahirap yun. So that's why pinag-aaralan yung internal security. Ayan, napapangitin si brother dito eh. Kasi, wala naman magtitinda ka ng bagay na hindi mo alam. Mahirap yun. Dapat sigurado ka. That's why pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito na ang katiyakan ng ating pananampalataya. May mga ito po ay isang doctrine, eternal security. One doctrine, sound doctrine, eternal security. Isa po yan sa mga doctrine. May mga churches po na hindi sila naniniwala sa eternal security. So, ngayon, nahati ngayon, meron palang eternal security. May eternal security. Yan. So, yan yung ating pag-uusapan. May ilang mga verses dito na gusto natin mapag-aralan regarding this matter. Sandali lang. Wala yung aking isang kopya. Gusto natin may kaunting brainstorming, Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2, sino po yung babasa? Dito kay Sister Ebet. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Dito naman sa kabila, Colossians 21 hanggang 23. Colossians chapter 1, 21 hanggang 23. Colossians po yun. Colossians
chapter 1, verse 21, 23. Yung isa naman dito kay Julian is Hebrew 13, verse 14. Then kay Sister Esty, 2 Timothy, chapter 2, verse 12. Ayan. Unahin natin kay Ibet, 1 Corinthians, chapter 15, verse 2. For which also you are saying, if you keep in memory what I preach unto you, and what you have to live in vain. Hindi namin naiintindihan ng English. Pwede mo pong translate sa Tagalog? Pamamagitan ito rin, matiligtas kayo kung matatag kayong nangangalan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Di ba nangalan kung kayo'y sinampalataya ang nag-iisip ang inyong sinampalataya. Doon sa ibang salin, maliban na lamang kung ang pananampalataya ninyo'y walang saysay. Yun sa ibang salin. So doon sabi na, maliligtas kayo kung mananatili kayo sa mga aral na itinuro, sabi niya, ni Apostol Pablo. Ayan. Aba, parang mayroon tayong pagdududa. Kung hindi nanatili pa, paano? Maliban na lamang kung ang inyong pananampalataya ay, sa ibang salin, walang saysay. Ibig sabihin, meron palang walang saysay na pananampalataya. Yun doon sa salin ni Pastor Vic, ano po yung sabi ng pananampalataya ay? Ayun, meron palang pananampalataya na hindi pinag-isipan. Ibig sabihin, malabo ang pananampalataya. So sabi ni Apostol Paul, kailangan talaga malinaw. Kaya pala sinasabi ni Paul, I know what I believe. Alam ko kung ano ang aking pinananampalatayanan. So yung susunod na verse, si mother ko, Colossus. Babalikan natin. Dito tayo kay Julian. Ano sa'yo, Julian? 13:14 ang Hebrew. Colossus chapter 1, verse 21 and 22 to 23. Colossians ay Hebrew. Hebrew 13, verse 14. Sapagkat hindi ko sa lupa ang pinunusod natin, at ang hinahanap natin ay ang pinunusod na dati. Ayan. So, yun naman ang sabi. Hindi tayo taga rito, tayo ay taga langit. Ayan. Sa Colossus po, kita na. Colossus chapter 1, verse 21 hanggang 23 po. Sabi yung apat na verses. Colossus 1, verse 21. Dahil kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong mga gawa at nag-iisip ng sama. Ayan mo rin naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagayuog kayo sa Diyos. Na sa gayoy, may harap niya kayo kayong banal, walang pangitasan at walang Diyos. 23. 23. Subalit kailangan ko manatili sa matatag sa inyong pananampalataya at pabayaang mawala ang pag-asa dito. Pag-asang tulad na magandang balita ng inyong niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita ito na pinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, may napapag-aralan na namin, napag-aralan kayo dun sa mga talata. Yung ating binasa kanila sa Hebrew chapter 3, verse 14 ba yun? 3:14 po. I'm sorry, mali yung nasabi ko. 3:14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, gawain kung manatiling matatag hanggang wakas ay ang ating pananalig na pinakita nung tayo unang nanampalataya. So, parang dito sa mga verses na to, talagang hold on, sabi ni Apostol Pablo, ano? May isa pang verse, sa 2 Timothy chapter 2, verse 12, kanina yun. 2 Timothy 2:12, kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundo nito, mag-aaral din tayo sa pinimiya. Kapag itinakbil natin siya, tatakbil din niya tayo. So, ano napansin niyo magkakapareho dun sa mga verses? Mananatili. Kailangan manatili, ano? Para maligtas. Para sa
Kasi ganito, yung eternal security ay yung tinatawag na OSAS. Narinig nyo yung OSAS na word? Once you save, you always save. So sa mga verses na yan, nakita nyo yung OSAS dyan. Kasi bakit pag hindi naging matatag o hanggang hindi nagtiis ng wakas? Ibig sabihin, pag ako ay tumalikod, hindi ako nakatiis, hindi ako maliligtas. Idea. May mga idea kayo sa isip niyo. Sabi ko ay, opo, yun nga po yung sabi ay Franz. Pero ang sabi ko ay, yung nalampalataya. Oo, yung nanampalataya, ligtas na. Kasi sabi ni Paul, pag hindi nagpatuloy, Pero kailangan mo ba yung pinapanampalataya mo? Kasi sabi, ang masamang spirito na nanampalataya. nananampalataya din, nanginginig pa. Sabi, iba-ibang klase ka nanampalataya. Kalilangan din sa pananampalataya mo. So yung eternal security ay hindi talaga, it is on doctrine, eternal security. Meron talagang eternal security. Dito sa mga verses na ito, walang naglalarong katanungan sa inyo. Halimbawa, ako isang mainit naman na ng palataya ngayon. Pagdating ng panahon, nakita niyo ako tambay doon. Tapos hindi ako, yung kumbaga, ngayon ay nagtuturo tapos susunod ay nagtutuligsa. Pwede kayong mangyari yun? Pwede kaya? So, di ba lang ang kaligtasan yun? Wala na. Ibig sabihin, nawawala yung kaligtasan. Sabi kanina, eternal security. Hindi nawawala ang kaligtasan. Ito ba yan, minsan naman, diniscuss ng isang, kasi kung naalala ko yung isang sikat na kunyes na pastor, may nagtanong sa kaibigan na ang kaligtasan ba ay nawawala? Ang sagot po ay hindi, nawawala. Kung bakit hindi nawala, dahil sa totoong Kristiyano yun. Ang totoong Kristiyano ay nananatili talaga po. Hanggang sa wakas ay nananatili. Yun po ang binigyan niya ng impasasyon. Kasi yung nawala ay nasabi lang ng Kristiyano. Pero hindi totoo yung pamilya Kristiyano. Amen. Kaya ibig sabihin, kaya may mga point na nawala sila kasi hindi talaga sila naging totoong Kristiyano. Kasi nga po, kung sabi nga po doon, sabi pa nga doon ang totoong Kristiyano, ang totoong anak ng Diyos ay hindi nagpapatunay sa pagkakasala. O ibig sabihin, kung totoong ang Kristiyano, hindi mo maiisip na ito ay lumayo sa Panginoon. Kasi taglay mo yung katangian, yung identity mo mula sa Panginoon na ito. Amen. So yung pinaliwanag ni Pastor, yung pinasa ni Sister Beth, pinasa nila buong pamilya, diba? Yung nawalan ng saysay, yung walang saysay na pananampalataya. Meron palang walang saysay na pananampalataya. Ibig sabihin, it's not true faith. Kristiyano sa nguso. Hindi sa puso. Gusto ko kasi itong maging malinaw kasi pag may nagtanong sa atin, dapat malinaw natin nasasagot ang mga tanong na ito. Kasi ito ay sound doctrine. Ibig sabihin, dapat pinaninindigan natin yung eternal security. Ito yung ngayon. Ang ating key verse, isa lang yung ating key verse. Alam po, memorize yun na to. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Dalawang verses. Diyan lang yung ating key verse. Basahin ko na. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. At sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ang tao ay naligtas dahil sa gawa o pananampalataya. Pananampalataya. Yes, pananampalataya. So, tandaan nyo ha, ang tao ay naligtas hindi dahil sa gawa, dahil sa pananampalataya. Ito yung kinakatwiran ko nung bata pa ako. Mahilig ako sa Timothy. Sabi sa akin, paano ka naligtas? Tinanggap ko ang Panginoong Hesus Kristo, kaya ako naligtas. Tama, mali.
Mali. Nananampalataya. Kasi kung tinanggap ko siya, may gawa yun. Kailangan Eh, natin ng balik palataya. yun. Mayroon pa ako po. Dagdag po po. Sa pasimula po, hindi magagawa ng tao na manampalataya bigla-bigla. Halimbawa, may never siyang makinig ng salita ng Diyos, ay nanampalataya siya. Pwede niyang sabihin, kilala ko ang Diyos. Parang anyo pa rin ang palataya kasi kilala ng Diyos. Pero sabi po sa aklat ng Roma, ang pananampalataya po pala ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung faith mayroon tayo, ngayon, nagsimula yung nakinig ka ng salita ng Diyos. At sabi sa Biblia, kasunod na pangungusap doon, may makakapakinig lang kung may nangaral. Ayun po. Ibig sabihin, may makakapakinig lang kapag may isinugo. At doon tumutubo yung pananampalataya. Ibig sabihin po doon, yung pananampalataya ngayon din tayo, hindi natin pwede ipagmalaki kung hindi ako nanampalataya. Hindi ako nariligtas. Yung totoo po, yung pananampalataya ngayon tayo, hindi rin natin. Kaya ang ibig ko sabihin doon, yung pananampalataya, ay yun yung naging dahilan ay po salita ng Panginoon natin. So, hindi dahil sa gawa. Kung ikaw ay nakinig, gawa ba yun o pananampalataya? Gawa ba yun? Nakinig kayo. Hindi magkakaroon ng pananampalataya kung walang nangangaral at walang makapakikinig. Ngayon, kung siya'y nakinig, gawa ba yun o hindi? Gawa ba o hindi? Nakinig ka? Gawa. So, action yun. Action. Yes. Yung pakikinig is action. Dahil nakinig ka, nanampalataya ka. Naligtas ka. Tama? Mali? Oo, maliwali. Bakit yung tatay? Hindi ka naligtas dahil sa mga gawa. Ay kaya ka taligtas, pero wala pala napalataya. Dahil mo sa gawa, di ba? Anong gawa? Nakinig. Nasa nanampalataya. Napalataya. Very good question. Yan. Very good suggestion. Dahil nakinig, nanampalataya. Diba? Ay di gawa din yun. Nakinig ka. Gawa din ano po? Sabi ng episode. Hindi ka naligtas. Pantayan natin ha. Nanampalataya kayo, naligtas kayo, hindi dahil sa Nagawa. mga gawa. Kung nakinig ka, gawa o hindi? Gawa. Oh, hindi ka pala nanampalataya dahil nakinig ka. Gawa yun! Bine-brainstorm natin to, sinasalat natin, nililinaw natin para malinaw sa atin. Dagdag ko lang po. Sige po. Sa salvation po kasi may dalawang part. God's part and your part. May part ang Diyos, napakalaki ang part ng Diyos sa salvation. Ang part natin pong mga tao ay mag-respond sa salvation. Halimbawa po yung word na pinapag-aralan, kaya ito po pinapag-aralan po natin ay mas nililinaw po natin. Ano po? Kasi magandang malinaw po talaga itong ating pinanampalatayanan. Katulad po ng sinabi na doon na magkakaroon lang ng pananampalataya kapag may mangaral. At dahil may nangaral, ay siyempre, May nakinig. oo, meron doon makakapakinig, ano po. So, ibig sabihin, ang Diyos, mag-isinugo. Yun yung part niya. Mag-isinugo siya mangaral. Ang part naman natin po, para sa atin, makinig tayo. Yun yung bagay natin. Halimbawa, one time ka lang makinig. So, yung paglago ng spiritual natin, hindi magiging lubos kasi isang visit mo lang naman na pakinggan. Yung susunod na mga part po doon, bahagi mo na. Katulad po, halimbawa na, ay dadalo ako doon sa mga gawain ng pagtitipon dahil doon madalas pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Part mo na yon, mag-response ka doon. Kaya yun yung part ng Diyos, ginawa na, kailangan naman natin po na mag-action na.
Amen. So, meron pa kayong idea. Talaga may naglalaro mga idea sa isip niyo. Sister Aiza, nalilito eh. Paano lang ako kung halimbawa, pagsamba nga siya, tapos hindi naman lumalak. Sabihin, parang ano lang, pagsimba niya, parang ano lang, parang pakita mo para sa iba. May mga, kanina kasi may nabasa kanina tayo kanina na may mga pananampalatayang walang saysay. Sabihin, o kaya, hindi totoo, yung mga ganun, sayang yun. Sayang na pananampalataya yung ganun. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan, ano? Naligtas tayo, hindi dahil sa ating mga gawa. Dahil ito ay sa ulitin ko ha. Ephesians chapter 2, dapat memorize na natin ito ha. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa mamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa mamamagitan ng inyong sarili, at ito'y kaloob ng Diyos. So napansin niyo dun sa verse 8, ito'y kaloob ng Diyos. Regalo. Gift. Ayan. Yung 13th month pay, doon sa nagtatrabaho sa event, may 13th month pay ka? Wala kang contractual eh. Doon sa mga regular workers, meron silang 13th month pay. Ano kaya yun? Regalo o pinagtrabahunan? Pinagtrabahunan po. Kasi yung araw ng 31 ay walang sweldo. Kaya doon sa pang 13th month yun na ipon, pinagtrabahunan yung 13th month pay. So, ibig sabihin, kailangan bayaran ng kumpanya yun. Kung hindi niya bayaran, ninakaw niya yun. So, yung regalo ay hindi pinagtatrabahunan. Bigay. Napadaan ka dun sa mall, may mga free taste, binigay sa'yo. Tinikman mo. Libre yun. Diba? Gift. Ayan. So, kung mapapansin natin, hindi ito dahil sa inyong mabubuting mga gawa. Ito yung ito yung tunay nating kalagayan. Ito yung tunay nating kalagayan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ang sabi ng Biblia, dati mga patay kayo dahil sa inyong pagsalansang. Ano yung ating kalagayan? Patay. Ano man ang gawin mo sa taong patay, wala siyang maririnig, wala siyang mararamdaman. Diba? Tudturin mo man yan, hindi yan aaray. Diba yung mga kinikilimit, hindi naman sumisigaw? Nakita na kayo ng kinikilimit, sumigaw sa init? Walang pakiramdam ng isang taong patay. Yan yung standing ng taong makasalanan. Yan yung ating kalagayan dati, patay. Paano makikinig ang isang taong patay? Listen carefully. Paano makikinig ang isang taong patay? Diba? Yung tunay nating kalagayan, before natin makilala ang Panginoon, is hopeless. Walang pag-asa. Mabubulok na tayo. Kasi patay eh. Yung patay pupunta sa pagkabulok. Walang pag-asa. Yan yung kalagayan. Nung hindi pa nakikilala ang Panginoon Jesucristo. Ano ngayon ang ginawa niya? Binigyan ka ng buhay. Yun yung regalo ng Diyos. Ngayon, gising ka na. May nag-preach. Kaya ka nakapakinig. Yun. Ibig sabihin, yung first move, ang Diyos yung gumawa. Why? Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya, binigyan ka muna niya ng buhay. Siyempre, hindi makikinig yung taong patay. Siyempre, ang makikinig yung mga buhay. Kaya sinabi dito sa Hebreo, naligtas kayo hindi dahil sa inyong mga gawa. Actually, wala tayong bahagi sa kaligtasan. Wala tayong bahagi. Gawa lahat yan ng Diyos. It's all by grace. Wala tayong ginawa. Binuhay niya tayo. Nung tayo nabuhay na, nakapakinig tayo. Sumilang ang pananampalataya. So lahat yon ay biyaya ng Diyos. Wala tayong kaparte doon. Naligtas tayo, hindi dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Binigyan ka ng buhay. Ngayon, kung ikay nakapakinig, tumanggap ka na yan. Yung malinaw. Kumbaga, malinaw na malinaw
Kasi naunawaan mo, naintindihan mo. Ibig sabihin, meron ka ng buhay. Kaya ka nagkaroon ng pakikinig at pananampalataya. Any question? Malinaw? Natanong kayo, Beb? Posible po na halimbawa, pakinig ka ng pakinig pero hindi ka nakakaintindi. Yes! Maraming tao makinig ng makinig, hindi nakaririnig. Humanap ng humanap, hindi nakakikita. Because your ears, sabi na, ginawa ng dinig ng sanlibutan ito at ang mga matay binulag ng sanlibutan ito. That's why, kahit gaano karami yung nangangaral, hindi lahat nananampalataya. Kasi yung standing nila, spiritually dead. Makipag-usap ka sa patay kung marinig ka. Subukan mo lang. Subukan mo lang makipag-usap sa patay. Diba? Kung maririnig ka, yun yung kalagayan. Ayun ang dapat gawin. Diba? Kaya kahit makinig siya ng makinig, because hindi siya binigyan ng buhay, wala siyang maririnig. Kailangan talaga mag-umpisa sa Spirit. Mag-umpisa sa Lord. Pag hinig mo ng Diyos, binuhay ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng Diyos, marang matututo ka ngayon makinig. Kasi buhay ka na. Ayan. Verse 9. Isa-isay natin. Hindi sa mamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Diba? Bakit ka naligtas? Dahil sa habang ng Diyos. Diba? Meron kang bahagi? Wala. It's all by God. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi ng sumulat ng Hebro, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Ano ipagmamalaki natin? It's all by grace. Pag maalala natin yung ating standing, dati tayong patapon. Walang pag-asa. Binigyan ka ngayon ng buhay ng Panginoon. Di ba? It's grace. Meron kang bahagi? Wala. Meron kang ginawa? Wala. Ano magagawa ng isang tao? Patay. Diba? Hindi man magkakapaglakad yun papunta doon sa sementeryo para ibibig bubuhatin yung papunta doon. Patay din. Yan yung kalagayan natin. Dati. Binigyan ng buhay ng Panginoon, kaya tayo nakapakinig at nagkaroon ng pananampalataya. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Grace. Ganun kalawak ang biyaya ng Diyos. Yan. So, ngayon, kung wala kang ginawa para maligtas, may magagawa ka ba para takbuhan ang kaligtasan? Wala. Kasi, regalo yun ng Diyos. Wala ka nang ginawa, inaligtas ka eh. Regalo yun ng Diyos eh. Di ba? Kung nalilito kayo dalawa, ano kayo tanong? Kung nalilito kayo, magtanong kayo, maganda yung... Sige pa. Sabi ni Pastor Vic yun, kaya ka nanampalataya. Ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos. Hindi ka magkaroon ng pananampalataya na walang gawa. Oh. Sabi ni James, ni Santiago, napatay ang pananampalataya ng walang kalakip na gawa. At tanong niya, pwede bang manampalataya ng walang kalakip na gawa? Hindi po. Kasi ganito, kapag ikay may pananampalataya, makikita sa buhay mo. May outside manifestation. Ibig sabihin, kahit hindi mo pilitin, magbabago ang buhay mo. Kasi, ito yun eh, nagpalit ka ng core, nagpalit ka ng spirit. Imposibleng hindi yun makikita. Lalabas at lalabas ang manifestation nito. Ngayon, kung hindi maganda yung lumalabas, baka hindi napalitan. Hindi napalitan. Kasi ganito yun, no? Ito, pag sinikap mong magpakabuti, mapapagod ka. Ang dulo, frustration. Kasi, yung pananampalataya, ang tawag doon, kunwaring pananampalataya yun. Kasi yung changes sa labas, hindi sa loob. Oo, kasi patay siya, kunwari
Maaaring may pananampalataya. Actually, patay siya. Paano siya mananampalataya? That's why walang manifestation yung pananampalataya. Yung sabi ni Paulo, kayo malilito ha, na work out your salvation. Ibig sabihin, yung pananampalataya ka, work out your salvation. Sabi, dapat yung ating pananampalataya ay gawin natin. Hindi tayo gumagawa para maligtas, kung hindi ligtas na tayo, kaya nagbubunga ito ng mga mabubuting gawa. Kasi ganito yun eh. Sipin mo yung iyong kalagayan dati. Patay, hopeless. Binigyan ka ng buhay ng Panginoon. Diba? Lahat ng bagay ito, papasalamat mo sa Diyos. Pagka ito kasi malinaw, anumang hardship sa buhay natin ang dumating, ma-overcome mo. Kasi dati naman ako ng pag-asa, binigyan ng pag-asa ng Diyos. Diba? Dati naman ako papunta ng impyerno, ngayon papunta na ng langit. Napakalaking incentive na makikita natin. Papunta ka na yung langit, iba na yung tinatahak na landas, yung hindi na papunta ng impyerno. Kasi tenor security, di ba napakagandang bagay na yun? No turning back. Bakit ka patatalikod? Papunta ka ng langit eh. Diba? May isip mo ba yun? Hindi. May obstacle ba? May pagsubok ba na hindi mapagtagot? Kaya, papunta na ako ng langit. Ano ba yung iharang mo dyan? Diba? Balik tayo. Yung ating pananampalataya, ito po kasing doctrine na nawawala ang salvation is not biblical doctrine. Doctrine din po yan. Yung eternal security is a sound doctrine. Itong isang doktrina na nawawala daw ang kaligtasan is doktrina din. Hindi siya galing sa Biblia. Saan galing? Bakit ito? Kasi ito, ginagamit ito ng mga ibang mga churches as a doctrine. Nawawala ang kaligtasan. Saan galing? Based on observation. Not biblical based on observation. Ganito kasi, may mga active ngayon, after 5 years, tumalikod na. Tapos nagpapatotoo, hindi ikatotoo yan. Pinanggalingan ko. Ganun ang sinasabi. Ito ang tama. Yan. So nagbago. Diba? Yung mga ganung cases, doon nila kinuha yung doctrine na nawawala yung salvation. At ito yung kanilang ilustrasyon. Andiyan ikaprado yung bangka. Habang nakasakay ka sa bangka, ligtas ka. Pero pag tumalon ka sa bangka, patay ka. Binigyan bangka, hindi nawala. Pero ikaw nawala. Hindi ganon. Kasi yung doktrina na yon nakuha nila based on observation. Hindi based on the Bible, based on observation. Ayan. Yung kanilang observation, nakita nila, ginawa nilang doktrina. Kaya pumasok yung doktrina na nawawala ang kaligtasan. Yan. May mga churches talaga, nawawala yung kaligtasan. Eh, tayo naman, once you save, you always save. Naligtas ka ngayon, ligtas ka na talaga. Ito ngayon yung danger. May danger din. Kaya hindi tinuturo ito ng church. May mga nagtuturo na simbahan dahil ligtas ka na, malaya ka nang gumawa ng kung ano-ano. Yun yung sinasabi niya kanina. Meron ba ikang pananampalataya walang kalakip na gawa? Walang ganun. Kasi kung ano yung pananampalataya mo, it manifests in your life. Kung ano yung nakikita sa labas, yun ang nasa loob. Kung may changes sa loob, may changes sa labas. Kung walang changes sa labas, walang changes sa loob. Ayun. Kaya pala may sabi ng Korinto, na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, lahat ay bago na. Yun ay nag-umpisa sa pagbabago sa loob. Hanggang lumabas. Pag walang pagbabago sa loob, hindi pa naligtas yung tao na yun. Balik tayo sa atin yung nag-uusapan. Dito tayo. Ito yung mga katotohanan. Ang tao ay hindi naligtas dahil sa kanyang mga gawa. Kaya hindi mawawala ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Paano mo mawawala ang hindi mo nakuha? Brother Moye, pwede mo bang maiwala ang hindi mo nakuha? Yung hindi mo nakuha para makuha. Hindi, yung hindi mo nakuha, mawawala mo ba yun? Hindi. Hindi na. Hindi mo nakuha hindi mo mawawala yun. Kasi hindi ko nakuha.
mawawala. Alam mo, wala na. Di ba? Yan yung ating fact na nakita doon sa iyo. Di ba po, katulad ng natin na lahat naman tayo nasa ilalim ng grace. Pero bakit may mga tao na kahit pakinig na Pakinig ng pakinig. Yun na nga yung sabi kanina, na binulag ng sanlibutan ito ang kanilang mga mata at ang kanilang mga tenga ay biningin ng sanlibutan ito. Ang point kasi doon, nakinig siya ng nakinig, hindi napasok, that's why, kasi yung loob niya kasi patay. Patay? Paano makikinig ang isang taong patay? pero hindi na siya nalisama. Hindi. Hindi siya sakop kasi bigay ito ng Diyos eh. Ito yung tanong ko noon. Dahil dyan sa verses na tinatanong mo na yan, ang sabi ko, that is unclear. Kasi may mga naligtas, may hindi. Kung pag-aaralan ng Book of Romans, andun ang sagot. Yung buong Book of Romans, andun yung sagot. Ano ba ang magagawa? Kasi kontrolado ng Diyos ang puso ng tao. Pati kasi papalambutin, kaya niya yun. Yung God's sovereignty. Mahirap i-questionin yun. Mahirap i-question yung Panginoon. Sabi nung magpapalayo, gawin mo akong mamahaling palayo. Sabi nung magagawa, kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Pwede mo mandiktahan yung creator mo. Siya ang dapat masunod. Hindi mo pwede sabihin na ba? Hindi pwede. Hindi pwede sasabihin ng bahay. Gawin mo akong mataas. Eh sabi ng patay, ito lang yung gusto ko eh. Ito yung nasa plano. Wala kang magagawa. Kahit anong gusto mo mangyari. But kung ito ay yung beyond the sovereignty of God, may sovereign power ng Lord. God's sovereignty. Mahirap magpasan yun. Sino ba magpapayo sa Diyos? Wala. God is sovereign. Ngayon, kung sila ipapunta ng impyerno, ay salamat sa Diyos kasi iniligtas tayo. Diba? Magpasalamat tayo. Because kasama tayo sa pinili. It's yung chosen baga, yung ayaw inabot ng grace. Magpasalamat tayo. Inabot tayo ng grace. Ngayon, hindi din naman natin sigurado na yung mga nakakausap natin hindi inabot ng grace. Malay mo, may sadyang panahon para sa kanila. Hindi lang natin nakita ngayon. Tama yun. Nagturo ngayon. Malay mo, buhay naman pala talaga siya. Nakikinig siya inside. May battle lang sa labas. Hindi niya. Pag dumating ang panahon na pagtagumpay niya yung battle, kaso hindi mo na nakita, halimbawa, hindi mo na nakita, akala mo, walang pagbabago, pero meron pala. It's all by yung sovereignty of God, God's sovereignty. Sige po. Sabi, may mga nagawa na ito. Ligtas na tayo, di ba? Ligtas na. Eh, kung tayo ligtas na, kasi hindi na, pwede lang gumawa ng kasalanan. At ligtas na. Yan na nga po yung kinakatakot ng ibang kaya ayaw ituro itong eternal security. Kasi yung ibang mga grupo, ginawa itong license para gumawa ng kasalanan. Kaya lang, kung siya ay ligtas na, it's manifest outside. Kung naligtas na siya, may pagbabagong magaganap. Kasi, imposible yun na nagbago sa loob, sa labas wala. Ibig sabihin, yung mga ganong katuruan, ang questionable doon, yung sa loob. Nagbago kaya ang loob? Kaya wala sinumula ng malaki. Ayun na nga. Ibig sabihin, yung mga naniniwala na pwede na tayo gumawa ng kasalanan, ligtas na tayo. Hindi sila, wala sila kaligtasan. Hindi natin tayo makakapag-conclude na hindi sila ligtas. Why? Baka nanampalataya din niya. Baka binigyan din sila ng Diyos ng buhay. Hindi naman tayo pwede maging hukom. Hindi tayo pwede maging judge. Ang atin lang, magpasalamat tayo at tayo ay kasama sa iniligtas ng Diyos. Ngayon, kung sila, ganon, hindi natin sila mag-judge. Yun yung way nila, sige sila doon. Malay mo, ligtas naman talaga sila. Kaya lang, kung biblical talaga yung pag-uusapan, kung ano yung sa loob, mag-manifest sa labas. Natatapusin na natin ito. Ang tao ay naligtas dahil sa gawa ni Kristo. Kaya't ang kaligtasan ay regalo ng Diyos,
hindi pamamagitan ng ating sarili. Tayo ay naligtas, regalo ng Diyos. Ang regalo ng kaligtasan ay natanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa unang Juan 5, chapter 5, verse 11 and 12, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na nasa Kanyang anak. Sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kung natin dito makikita, kanino matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ang may buhay na walang hanggan? Yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kailan malalaman na may buhay na walang hanggan? Kailan malalaman? Malalaman mo na meron ka ng buhay na walang hanggan kasi sigurado, paano mo malaman na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Meron akong pananampalataya. Ang sagot. Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka binigyan ng Diyos. At ito yung patunay na meron kang buhay na walang hanggan. Basta nagkaroon ka ng pananampalataya, that is a gift of God. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ito yung kasiguraduhan. Kasi hindi ka naman mananampalataya kung hindi ka binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Kaya ito yung assurance natin. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Ako ay may pananampalataya at ako'y ligtas. Yung aking magkasama naman ay wala pa paano na. Ang salvation po natin ay individual. Kumbaga, individual. Binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, ligtas ka. Kung yung kasama mo hindi, hindi. Kaya ang mangyayari, idalangin natin sa Diyos. Sikapin natin na bigyan din sila ng Diyos ng pananampalataya. Marami na kung nanalangin pero ba't hindi niya madalangin? Baka kulang pa. Dito lang malaman na lang na sana bigyan mo siya ng kaligtasan. Yung kung ano, yung kagaya po yung, di ba, yung bago mamatay. Di ba pinag-pray po natin yun, pinatatanggap sa Panginoon. Na maligtas. Yung bang kung isang tao ay tumanggap siya sa oras na yun na siya ay malalagtan na yun, ngayon po pinagligtas. Kung tunay mo yung kanyang pananampalataya, sigurado po yun, ligtas yun. Kasi yung nakapako sa cross, kasama niya, ang pangako niya, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Because of faith na binigay ng Diyos, ligtas yun. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, nagpapasalamat kay Panginoon Lord this morning, Lord, sa mga katotohanan na binigay mo sa amin. Lord, naway maging matibay ang aming pananampalataya, Panginoon. No turning back to Diyos ang mangyari sa amin, Lord. At magkaroon kami ng eagerness, testify our faith, Panginoon. Makapagpatuloy at makita namin, Diyos, ang goodness ng iyong ginawa, Panginoon. At magkaroon kami ng hamon, ng masidhing layunin, Lord, na ikaw ay paglingkuran, Lord. Na nakatotohanan na kami papunta sa amin ng rinjero, ngunit iniligtas mo kami. Lord, maraming pong salamat. Lord, naway lagi namin maalala ang mga bagay na ito at mag-priority ka namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ama, mabigyan ka namin ng kaluguran sa lahat ng sandali ng aming buhay. Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.